Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang nagbibigay sa atin ng maraming mga oportunidad, mga iba't ibang mga panahon na kung saan ay kahit na kukunti lang ang magawa natin na kabutihan, ay napakalaki ang reward, napakalaki ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kapalit ng ating paggawa ng kabutihan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad nito na papasok na tayo sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Bigyan natin ng oras ang ating mga sarili sa mga araw na ito na natitira sa buwan ng Ramadan. Dahil kung titingnan natin ang naisalaysay ni Anas bin Malik, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa umpisa pa lang ng pagpasok ng buwan ng Ramadan ay nagsabi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpaingat na, nagbigay na ng napakagandang tip sa atin na sana ay bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng halaga, magsumikap tayo sa mga araw na ito o sa mga gabi na ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakarami ang gantimpala nito na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ash-shahra qad hadarakum. Katotohanan na ang buwan na ito ay sumapit na, dumating na sa inyo ang buwan ng Ramadan. Wa fihi laylatun khairun min alfi shahr. At dito mismo sa buwan na ito, buwan ng Ramadan, ay mayroong isang gabi. Mayroong isang gabi na ang isang gabing ito, isang gawain na mabuti ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. Biruin ba natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Isang maliit na gawain natin ay mas mainam pa sa 1,000 buwan na paggawa natin. Napakadami, ilang beses dubli-dublihin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gantimpala ni pagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magbasa ka ng Quran. Magturo ka sa pamilya mo. O kahit na yung mga babae, magsilbi sila sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa. Masya Allah. Isang gawain mabuti ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. Gaano kadami mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi natin samantalahin ang isang gabi lamang mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Man hurimaha faqad hurimal khayra kullahu. Sino mang napagkaitan nito ay katiyakan na siya ay napagkaitan ng kabutihan. Lahat ng kabutihan o maraming mga kabutihan. Bakit napagkaitan mga kapatid? Wala yuhramu khairuha illa mahrum. At hindi ipagkakait ang kabutihan na ito na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa taong pinagkaitan. Ano ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Binigyan tayo ng isang gabi dito sa buwan ng Ramadan
At hindi natin pagsikapan ito, hindi natin bigyan ng pansin, hindi natin bigyan ng halaga, hindi natin samantalahin ito, ay nakakatakot na mapabilang tayo sa mga taong napagkaitan. Nawala. Nandito na ang dami-dami na. Hindi na natin mabibilang ang gantimpala na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang gabi lang naman. Pero bakit hindi natin ito pinapansin? Hindi natin binibigyan ng halaga. Hindi natin sinasamantala ang pagkakataon na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pumasok na ang huling 10 araw, ay talagang nagsusumikap siya sa lahat ng mga karagdagang mga pagsamba sa Allah, karagdagang mga kabutihan. Tingnan ninyo, paggawa ng mga kabutihan. At kabilang sa naisalaysay na hadith, naisalaysay ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakawagalian niya, idha dakhala al-ashr, shadda mi'zarahu, wa ahya laylahu, wa iqaza ahlahu. Shadda mi'zarahu. Hinihigpitan niya ang kanyang kasuotan sa bandang ibaba. Anong ibig sabihin na hinihigpitan niya ang kanyang kasuotan sa bandang ibaba? Ibig sabihin nito ay tinatalikdan niya ang gawaing mag-asawa. Wahya laylahu, at binubuhay niya o pinapasiglan niya ang kanyang gabi. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay hindi siya natutulog sa gabi. Wa ayqaza ahlahu, at ginigising niya ang kanyang pamilya. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay sinasama niya ang kanyang pamilya sa pagsamba o pinagsasabihan niya na sila ay gumawa ng karagdagang pagsamba o mga kabutihan. Sa huling 10 araw, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi sa maraming pagpapaliwanag ay matatagpuan ang isang gabi, gabi ng Laylatul Qadr, sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya ang mga gabing ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay napakadakila, napakalaking biyaya, napakalaking pagkakataon na dapat ay pagsumikapan natin, samantalahin natin, na kung saan ay ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming mga ibig sabihin ay kabutihan o maraming mga biyaya. Sa paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay napakarami. Hindi na natin kayang i-discuss, ilarawan, dahil napakarami ang mga biyaya, napakarami ang mga kabutihan, napakarami ang mga kasaganaan, matatamasa ng mga tao na makakapasok sa paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay nag-utos ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng signal na dapat ay magpaligsahan. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. At dahil dito ay wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Magsumikap na ang mga taong nagnanais na magsikap. Nagnanais sila na magsikap, kaya higitan natin ang pagsisikap natin. Kung nagsisikap ang ating mga kapatid na mga Muslim, magpaligsahan tayo, mas higitan natin ang ating ibig sabihin ay pagsisikap sa mga natitirang mga araw na ito o mga gabi ng buwan ng Ramadan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ito ay ating ganima
ibig sabihin ay parang sa panahon ng digmaan, pag natalo ang mga kalaban, ay lahat ng kanilang mga ari-arian ay makukuha mo. Itong pagkakataon na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay na sa atin ang lahat. Kaya huwag natin sayangin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Magsumikap tayo sa mga karagdagang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa lahat ng mga gawaing mga mabuti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.